Kamusta po muli mga kabayan, mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa. Saan po sulok ng bansa natin, siyempre po, at saan man sulok din ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, ating po kukumentuhan. Ang pinakahari po, yung kahari-harian po, ng mga sinasabing mga di umano'y mga crocs, mga tambay. Ang tinatawag pong tambaluslos ng Vice President, mga tambay, ay talagang hindi po natinag, mga kababayan. Wala pa yatang tatalo sa tambaluslos dahil nanalo po ang tambaluslos po sa kanya pong probinsya, sa kanyang distrito. At hindi lang po 'yon. Buong angkan po niya, halos buong angkan po, pati pamilya, anak, at pati rin po ang kanyang party list, mga tambay, ay nanalo rin po, pati ang kanyang party list na tingog, mga kababayan. Ang nahandun po ay kanyang asawa, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita, mga tambay, kung paano po nanalo ang tinaguriang tambaluslos ayon sa Vice President. Line 12, Pamela, go ahead with the report, please. Yes, Peter at Danny, pasensya na, no, medyo nagkakaproblema lang tayo kanina. Oo, okay lang, sa okay signal lang. at wifi dito sa may PPCRV Command Center. Pero ito na nga, official nang naiproklama kanina si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang representative ng unang distrito sa Leyte. Ginawa ang proklamasyon bandang 1:00 ng hapon kanina. Si Romualdez ay unopposed at ito ang kanyang ikatlo at huling termino bilang congressman. Ginanap ang proklamasyon sa New Capitol Building sa Palo, Leyte. Nakakuha si Romualdez ng 177,485 votes. Sa pahayag naman ay nangako si Romualdez na ipagpapatuloy niya ang mga pagsisikap hanggang sa 20th Congress. Sa tanong naman kung mananatili siya bilang House Speaker ay nakadependean niya ito sa mga kapwa niya kongresista, pero nakahanda naman siyang gampanan ang kanyang tungkulin. Peter at Danny? Very good, Pam. So, outside of si Speaker Martin Romualdez, meron pa bang ibang pinroklama doon sa kanilang probinsya? Dineklara din itong si Mayor Alfred Romualdez sa yung first cousin nito ni House Speaker Martin Romualdez na re-elected nga bilang mayor ng Tacloban City matapos makakuha ng 78,193 mga boto. At yung mga city councilor naman ay ito sina Edmund Edward Chua, Edward Frederick Chua, Jerry Uy, Marty Romualdez, siya yung anak ni Speaker Martin Romualdez, Eric De Vera, Dandy Grafil, Chris Esperas brother, Brian Granados, Jom Bagulaya at Edson Malaki. Peter at Danny. Okay. Reporting live, Pamela Vasquez. Salamat, Thank you, Pam. Yan po mga tambay, panalo po. Pati po ang anak ng tinatawag na tambaluslos, pati po ang kanyang first cousin na Romualdez po, mga tambay, ay nanalo rin po sa may kanilang lugar po. Sa first district po siya, mga tambay, Leyte, Tacloban, at ganun din po ang kanyang pinsan ay nanalo rin pong mayor, mga katambay. Yan po. Talagang sino po kaya ang tatalo, mga tambay? Sino pa kaya ang tatalo sa tinaguriang tambaluslos ng Vice President, mga kababayan? Yan. Walang katinag-tinag po. At siya po'y nangangakong muli, mga tambay, nangangakong muli na nagagampanan ang kanyang tungkulin sa Kongreso. Lalong-lalo po kung siya po'y mailuluklok muling speaker ng Kamara. Depende daw po yan sa mga kasamang congressman, mga kababayan. At syempre po ang kanya pong tingog, ang kanya pong tingog party list po ay nanalo rin. Malaki rin po. Halos nangungu na rin po ang tingog, mga tambay. Ang tingog po party list ay nasa ikatlong pwesto po pa yata, mga tambay. Ang tingog. Ito po yung lumalabas na resulta po sa tingog Ayan po, mga tambay. Nakasama po siya. Ang tingog party list po. Marami po nakuhang boto na. Hindi pa naman po tapos ang bilangan. Pero ang tingog po ay pumapangatlo po, mga tambay. Nakakuha na po ng 1,000,000 mahigit. Mga kababayan, alam naman po natin kung sino po makakasama dyan sa tingog din, di ba? Na pag-aari po daw yan. Ang may-ari daw po niyan, ayon sa Vice President, ay ang pamilya
Tambaluslos, mga katambay. Ang kasama po dyan yung malaking congressman din, di ba? Si Asidre. At syempre po yung asawa po ng speaker, mga katambay, na si Jeda Romualdez. Yan po. Kompleto po ang pamilya, anak. Syempre po, pati po ang kanilang sinasabi sila ang may-ari ng Tingog, party list, ay talagang kompleto, mga katambay. Hindi po natinag dito po sa halalan, mga tambay. Kaya pasok po sila lahat sa 20 Congress. At syempre po, ang inaasahan nila ay syempre makabalik po sa pinakamataas sa posisyon sa Kamara ang pagiging speaker, mga katambay. Tingnan po natin kasi marami pa pong mababawas diyan. Kasi yung sa Maynila, ilan na po yung nabawas na mga kasamahan niya riyan, di ba? Nandiyan sila, sino po ba sila? Si Chua po, ano pa yan dikit pa ang laban nila, Congressman Chua. Parang si Chua yata mukhang makakalusot, mga katambay. makakalusot po yata si Congressman Chua ng Maynila, ang mga katambay. Ang hindi po nakalusot doon ay yung lumalabas po ang dila. Di ba, mga katambay? Saka yung si Valerio, hindi po yata nakalusot si Valerio, mga tambay, sa Maynila. At isa pang matindi, mukhang nanalo rin po yata, mga tambay. Yung isa, yung galit na galit din po, yung talagang gustong-gusto rin po siyang, lagi binabanatan din po siya. Yung sa Batangas, mga tambay, sa 2nd District po ng Batangas, si Luistro. Mukhang nanalo po si Luistro, mga tambay. Kaya manggagalaiti na naman yon. Manggagalaiti na naman po si Luistro, mga tambay. Nanalo yata, mga tambay, ng Batangas. Kaya babanatan na naman ang babanatan po si Vice President doon. Dahil po nanalo. At syempre po, siningil pa siya. Di ba? Siningil pa siya. Ngayon, babanat po yan dahil may pwesto na naman sa Kongreso. Mga kabayan. At ganoon din po yata si Joel Chua. Ay mukha po yatang nanalo rin sa Maynila, mga kababayan. Pero ito po, ang pinakahari po ng hari, pinaka-leader at pinakahari po ng mga buhaya raw po, di umano, ay magbabalik po sa Kongreso, mga kababayan. Kumpleto, pati po ang kanyang party list ay talagang makakakuha po ng maraming upuan. Hindi po bababa sa 3 pwesto ang kanya pong makukuhang upuan dyan. Itong Tingog party list, mga kababayan. Matindi. Talagang iba. Ganyan po talaga Ganyan po ang nagagawa. Yan po ang nagagawa na sinasabing high-tech. Di kaya, iba na po kasi ngayon technology. Instant. Di po ba? Yung hindi yung ayaw mong manalo ay nananalo po sa technology yata, mga tambay. Katulad po sa Senado, mga tambay. Sa Senado, nakita nyo po sa halalan nitong senador, yung hindi mo ina-expect, mga tambay, dahil nga technology na, mga kababayan, high-tech na. Siyempre, hindi natin alam kung ano po ang nagiging desisyon ng high-tech na machine. Pag ipinasok na po sa machine, diyan ka rin magtataka, no? Isingit lang po natin. Tayo po solid vote black voting po tayo. Magtataka ka Nag-black voting po, pati po mga OFW natin, kababayan, tayo po, nag-black voting po tayo. Nakita nyo po, yung kilaki-laki po na nakukuhang boto ni Senator Bongo. Nakita nyo, pati po si Senator Bato. Si Senator Bongo ang nangunguna. And kung talagang naglo-logic ka, ang laki ng boto ni Senator Bongo. Napakarami po na talagang nag-solid vote. Pero bakit naiwan na sobrang iwan yung iba? Di ba? Sila Attorney Vic, ang layo, di ba? Ang medyo lumalapit lang po nasa pang-17 ay si Attorney Bontoc. Di ba? Pero yung mga kasamahan natin, di ba? Sila Attorney Hinlo, di ba? Si Attorney Lambino, di ba? Yeah, si Laipe, di ba? Sila Pastor Kibuloy, di ba? Si Doc Mata, ang lalayo na. Kaya magtataka ka rin Yung mga kasamahan na sinasabing
talaga naman po na naging majority po ng mga kasamahan po natin, mga kababayan natin, pati OFW, ay nag-black voting PDP laban. Black voting. Kaya magugulat ka na lang eh. Bakit si Senator Bato at si Senator Bongo at si Representative Marcoleta nandun sa Magic 12. Pero yung iba na kasama sa black voting, PDP laban, nawala. Kaya hindi mo malaman itong makina, na pag-uusapan lang naman natin, hindi kaya nagkaroon ng dagdag bawas. Kinuha yung mga boto ng black voting. Tapos inilagay doon sa mga iba. Dahil hindi natin hawak ang utak ng may utak ng makina. Di po ba? Nakakatilang ng ulo. Kung iisipin mo, di ba? Black voting. Tapos yung kasama ron sa black voting, nangunguna. Pero yung mga kasamahan, nasa hulihan. Hindi mala sumama sa Magic 12. Di po ba? Kaya unbelievable. Kaya talagang makapag-iisip ka na talagang nagkaroon yata ng hocus-pocus ang makina. Dahil meron po yatang nagpapatakbo nito. Lalong-lalo po yung magagaling at mahuhusay yata. Kaya mag-iisip ka lang din black voting. Talagang nakita naman. Talagang gusto'y magbago. Baguhin ng Senado. Kaya nga po tayong mga nag-iisip at nakita natin ang sitwasyon ng pagpapatakbo nila ng 3 taon at yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na hindi man nakakuha ng hustisya sa ating bansa. Walang due process. Di ba? Para ipinatapong parang hayop. Hinatid pa ng ating gobyerno. Hinatid pa doon sa ICC na wala naman pong jurisdiction sa atin. Di ba naandun yung galit natin sa ating gobyerno? Kaya nga gustong-gusto natin bumoto para po sila ay mawala na sa pwesto at mapalitan na ng tamang mga politiko. Kaya lang ang naging resulta, yung pinaka sinasabi natin black voting, ganun na nangyari. Sila ang nakapasok na hindi mo ina-expect. Di ba? Nakakatilang ng ulo mga kababayan. Tapos ayan po, buong pamilya pa ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Nakapasok po lahat. Kamag-anak, asawa, anak, pati ang party list na kanya daw pong pag-aari ay pasok na pasok po, mga kabayan. Talagang maghahari po yata talaga sila, mga kababayan, maghahari. Ang pag-asa na lang po natin sa Kongreso ay dumami pa ng dumami ang napalitan. At syempre po, makapasok po ang napakarami pa pong congressman na sinuportahan po ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President. Malalaman naman po natin yan dahil nag-uumpisa na, marami pa pong papasok kasi may mga bilangan pa mga kababayan. Pero po yan, binalita na po. Naproklama na po ang Tambaluslos mga kababayan. Ayan po, nakakalungkot na balita mga tambay. Talagang expected na naman po natin yan Kahit po si Kamanong, expected ko na hindi matatalo ang tinatawag na hari ng mga buhaya di umano at ang tinatawag na Tambaluslos ng Vice President mga tambay. Yan po ang nangyari po. Pasok po. Hindi po na inidoro mga kabayan. Ang natalo po ay yung inendorso po ng dating Pangulong Duterte na si Nene Bacale mga tambay. Ang panlaban po diyan si Nene Bacale Di ba? Paano mo tatalunin ang isang Tambaluslos? Kontrolado nila yata ang sitwasyon. Pati yata ang makina na ginamit sa halalan ay kontrolado rin yata nila di umano. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Maraming salamat po mga tambay sa mga subscribers po natin. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, at si Teodorico Erguisa
Junior. Maraming salamat po, Teodorico Erguisa ng Junior. Thank you po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Shoutout po sa inyo at ingat-ingat po, maingatan nawa po. At syempre po, maraming salamat din po sa nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At syempre po, wag po natin kalimutan mga kabayan, yung lagi po natin na pinaalala, yung dasal po at panalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po sa kanyang kalusugan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po ang Vice President ay maingatan din po dahil sa dami po ng gusto magpabagsak sa kanya ay sana po maingatan. At ganun din po tayo mga kabayan, doble-doble ingat po tayo. Ingat-ingat po. Napakahirap na po ng panahon po natin ngayon. Ingat-ingat po tayo. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.